ayan. Tatapos lang ng work namin. Ay na 5:25 na. Sobrang daming trabaho. Napakarami. Hindi na kayanin minsan. Minsan ay mga nagkakasakit na kayo mga iba eh. Ayaw naman nila mag-hire kasi baka daw biglang humina. Mahirapan sila. Eto, ayun. Wala na kami, ilan na lang kami natira oh. Ubus na, nag-uwi na. Sa amin kasi yung huling ng pipe kami yung nagpipintura, so sa amin yung huling-huli. Tapos kinukuyusi pa namin yan bago i-deliver. Ayun ako. So ayun. Tapos nakangamba pa tong mga policy na bago sa ating gobyerno rito sa Canada. Ilalagyan ng cap ang oil dito sa Alberta. Ililimit lang nila. So parang iniipit nila yung ekonomiya ng Alberta. Hindi nila alam, malaking bagay ang tulong ng oil and gas. Ay naka. Tapos dumagdag pa yung 25% na tariff ng ni Trump na ibinagsak sa Mexico, sa China. Sa China 35, dito sa Canada 25. So dagdag na. Asahan natin ang mahirap na ekonomiya dito na naman sa Canada dahil nga dyan dahil syempre yung mga produkto natin dito, mga puno, yung kahoy mismo, tsaka yung mga langis natin, tsaka yung mga iba pang product. Syempre malakas ang kuha ng mga Amerikano sa mga produkto natin. So pag nabawasan yun, talo tayo. Kasi 25%, luging-lugi ka na nun. Ay no. So uwi muna tayo, traffic na naman. Yan na, dumating tayo. Kaso may problema si Jermaine. Tumutunog yung alarm. Lobat na kasi. Palitan mo nak. Abot mo ba? Abot mo? Sige na, pag umakyat ka sa hagdan, mataas ka na rin. Oo. Ay, ano yan? Pinindot mo? Baka naman di lobat. Ha? Ang ingay, sobrang ingay. Palitan mo ng baterya. Maingay kasi yan pag lobat na. Safety rin yan. Pag may usok sa loob. Tumutunog. Yan. Nag-i-snow na naman. Ay, naku, mahirapan na si Carlang pumarada rito. Laki ng hump. Tingnan natin mamaya. Palain na lang. Yan. Pinala ni Bonsoy. Hindi kasi makakadaan yung nanay niya dun eh. Tigas na. Medyo malamig. Tapos mag-yelo pa. Tingnan natin kung makakadaan dyan. Ayun o, dumating na yung inaabangan niya. Ano ba yun? Ay, sa pantanggal mo sarili. Instruction pa. Ay, yung pang tanggal ng link. Pang bawas. Dami. Cute. Hindi, mga link yan. Ewan yun. Yung nawawala. Tumatalsik kasi yun. Ano niya yung relo eh.
At babawasan niya yung relong bigay sa akin ng ate ko. Para magamit ko din. Ayan, ano naman yan? Alam mo, bumili ako metal polish eh. Oo, para doon sa relong nabili mo. Halos magkasunuran lang kami dumating eh. Sobrang traffic eh. Pag ganung oras, napaka-traffic. Alas 6 siya pumasok. Ako alas 10. Alas 6 na rin ako nakauwi eh. Alas 6 na siya nakauwi eh. Tumawag ako, pauwi na ako ng ano eh. Sabi ko paglabas ko ng 6 something. Pauwi na ako, kakadarating ko lang din. Ayoko na, pagod na ako. Kaya sabi ko ka na pumasok ng Saturday. Kaya mas sila magpahinga ka lang ng weekend. Para last ano kasi, isang araw lang off niya eh. Pagod na eh. Wow. Laki Yan ba yun? Ang laki ng box yan lang. Yan yung box. ng box, sayang. Metal polish. Magkakakalkal siya na naman ng mga relo. Hello. Pupukpukin kita. Try mo. Sa'yo pupukpuk yan. Galing. Ito yung relo niya. Ganun lang pala kadali yun. Kailangan mo lang talaga yung maliit na pang tusok. Saglit lang natanggal niya eh. Paano pagkabit? Yun lang. Sabi ko, nakikita mo ba? Hindi mo kasi gamitin yung salamin mo eh. Nakikita ko. Malinaw pa yung mata nila. Alam mo saan, duling. Medyo. Bulag. Oh, wala. Iba yung ano niya, pin niya. Ayun na, natanggal niya na yung isang link sa bata. Laki. Maluwag ka sa kanya. Ganda tong ano na to. Pangtanggal. Dami pang sizes na. Pati yung ngipin, pwede mong tanggalin. Ano ka? Touch. Ano kalokohan eh. Mapukpok sa ngipin. Tanggal ang ngipin yun. Ganun lang pala kasimple, no? Mm. Kailangan lang medyo malinaw-linaw ang mata mo. Kasi pag hindi, Pa naman yung mata ko. pwede pa pala eh. Nakita mo pa eh. Kahit sa dilim, malinaw pa rin. Ano ka? Sukati mo nga. Tapos oh. Ano tapos? Huwag pa rin eh. Hindi tama lang. Gusto mo masikip na masikip? Ayaw na sobrang sikip. Tama lang oh. Sabi na. Yes. Yung sa akin. Ha? Ano sa'yo? Kasali ka ba? Ang guhi. Kit-kit ka lang dito. Kit-kit. Bakit kit ka sa akin? Malaman mo kung sino yung kit-kit. Tawa ka dyan. Kino mo? Ayaw na, bukas na. Kain na muna tayo. Gutom na. Gutom na. Kit-kit. Ikaw gugutumin ko. Gusto mo? Let's go. Wala pa si Jonas ha. Anong oras na? Mga nag-ano yun ah. Namasyal. Ay, magbabalibol ata. Alam mo, ang Oo, sabi nga pala sa akin kanina magbabalibol. Nagbabalibol na. Thunders na. Ganun talaga. Pag tumatanda, malilimutin na. Yan guys. Kitang-kita yung kintab ng mga pagmumukha namin dito. Ay, naka. Napalitan na nga pala ng ilaw to. Liwanag eh. Kaya ba liwanag na nga pala. Bihira kasi kaya magtambay sa side na to eh. Ayun ako. Malapit na naman ang ano. Ayun. Pasko. Oo nga eh. Meron nga pasabog si ano eh. Nakakaraw Siguro, pa yun. alam ko, tagal na rin yun. Na-mention na natin sa last nakaraang vlog natin. Yung tax rebate. Na-mention natin bagay. Na-mention na ba yun? Oo, na-mention natin bagay. Hindi, bali-balita pa lang nun eh. Pero ngayon kasi, inaala yung tax rebate. Yung iba, mga natutuwa. Pero pag chinek mo talaga eh. Hindi tax rebate, tax exemption. Exemption for 2 months.
Tapos meron pang rebate na 250 raw sa mga working Canadians. May makuha kaya tayo doon. Wala mo, wala. Lagi naman wala. Malamang sa wala. Siyempre, tapos yung mga nasa ano pa nila, tax exemption is usual naman gaya ng mga ibang pagkain. Talaga wala naman na yun eh. Ang inano nila, kunyari bumili ka ng sapatos, merong certain size na hindi ka Sa bata lang. Children's shoes. Pang children's shoes lang. Tapos mga toys. Tapos may certain Or size. pang bata, kailangan not over 16 ba o 18? Yung mga 14. Not over 14. 14 ba? Mas nasa ganun. Yung mga ganun. Basta Kumbaga, may age limit yung ano, yung 'di ba may mga toys kapag binili ka, age up to ganito lang, 'di ba? Mga lagay. Pero yung Marvel Legends pwede yun, 'di ba? Wala daw. Nabasa ko sa isang group na ano yung mga toy collector. Kasi nabasa ko yun eh, yung mga meron silang group dito na mga toy collector. Hindi ko na babasa. Sabi nung ano, okay pala yan, may rebate. Sabi, so hindi tayo kasama. Exemption. Rebate na rebate. Rebate, exemption. Sabi nung isa, hindi tayo kasama dyan. Pambata lang. Age hanggang ganito. Ay, naka. Natuwa na sila eh. Ganun talaga. Kaya, ang daming... Marami silang mga binibigay na ganun. Yun nga, marami silang mga listahan, pero hindi lahat. So, hindi mo rin mapakinabangan yung iba talaga. Maganda lang pakinggan, syempre. Yun yung may mga anak na maliliit, gaya nga doon ng diaper. Pero kung gusto mo makatipid talaga ng malaki, magtamba ka ng diaper. Para makatipid ka ng gusto. Kung bibili ka lang ng pakonti-konti, kaya lang, mahal pa rin nun. Oo. Tapos syempre, yung gaya ng yung sa pagkain ng mga granola, hindi naman pansinin masyado yun eh. Mga candy, tapos pati alak, ba't alak, di ba? Although magpapasko siguro, kaya siguro yun na pero hindi naman lahat umiinom. Dapat bagay, kanya-kanyang yun eh. Sila kasi gusto nila mga ganun. Tapos kasama yung sa restaurant. Yun, yung mga palakain sa restaurant, makakatipid. Pero tipid nga ba yun? Hindi. Kasi pag pumunta ka ng restaurant, gagastos ka din talaga eh. Gagastos ka talaga. Kasi ang mahal. Hindi naman kagaya dati, no? Mga 100 ka eh, 4 kayo. Apat kami dati, 100. Dami na. Isa nga 80 pa eh, di ba? 80 lang, ngayon, hindi ka na 150 minimum na yan. Nagulat nga kami last na kumain kami na, yung usual na nakakainan namin na sa Ikusa. Nagano ba inabot nun? Sabi ko, magkano lang yan? Kasi usual kumain kami, 100 mahigit, gano'n. 100, mga 120 lang yan. Nagbayad, almost 200 eh. Ha? Sabi ko, Laki same yan ang order natin ah. Laki na nung nadadagdag. Although dahil nga bihira kami kumain, hindi namin napapasin na bigla kita kagad namin yung changes ng presyo pag kumakain sa labas. Ayun, kasama sa exemption yan. Pero hindi mo na masabing makakatipid ka kasi kailangan mo munang bumili or kumain sa restaurant bago mo makuha yun. May samahal na nga ng pagkain sa mga restaurant. Hindi natin alam kung ano yan, yung tactic lang ng mga nakapwesto kasi mag-e-election. Malamang sa malamang. Pero yung Alam ko sa Pilipinas lang nangyayari yun eh. Sa Pilipinas, pag malapit na ang election, magugulat ka pag birthday mo, meron kang cake, meron kang tent, may beer. May pabira na. May Dalawang case paalak, ba binibisa niya? Oo, 2 case. Kahit nga hindi mo birthday na, basta doon sa bahay na yun, mayari, birthday ni mami, meron din. Dumating, di ba pa si mami nung pinadala siya ng cake? Tapos may pera. Nagulat, meron ganun? Ayoko kasi mag-e-election. So, ganun Alam din nila. dito. Ganun din pala, kala ko hindi. Dahil syempre, medyo modern type lang yung datingan. Hindi kagaya sa atin medyo garapal. Dahil pag magpapapulong yung meeting de avance, ganyan. Tatapusin mo yun, pagkatapos mo nun, may sobra ka. Kunyari, may certificate, may sobre pa. Dito hindi, ibang pakulo eh. Diba, iba? Sige, kunwari, pabango. Pero syempre, kung hindi mo nga naman kabisado pat baguhan ka, medyo okay yan, ayos yan eh. Kaya nga, pinapapasok nila, marami rin mga immigrants nilang pinapapasok. Dahil na rin doon sa boto. Oo. Sa mga boto nila, tapos pinapaboran nila yung mga parang mga grupo ng tao
Pag pinaboran nila, kagaya na lang nung... Siyempre, makuha nila yung ano, yung boto. Oo, simpatya, tsaka boto ng mga ano, di ba? Yung Siyempre, gagawin nila lahat para lang manalo. parang lahi-lahi, ganyan. Siyempre, multicultural nga dito eh. Kaso nangyayari, pag dumadami sila, nagtatayo sila ng ano, sariling community, sariling parang grupo-grupo, nag-aaway-aaway na nga sila dun sa Ontario eh. Ay, naka. Yun yung mga pakulong hindi dapat sakyan ng mga tao eh. Kung gusto magkaroon ng pagbabago talaga eh, bumoto Axe the tayo tax, ng ano, sabi nga ni ano. tax the tax. Kasi yung tax talaga, pakamahal eh. Hindi, yung okay na yung tax ng nakaraan eh. Nung nalagyan ng carbon tax, dun talaga bumigat eh. Tapos Kasi pati ngayon, yung mga farmer na anuhan sa mga tax na yun, syempre, pasa-pasa yun hanggang consumer. ngayon pag naupo uli si ano, ang number one na policy niya, quadruple nga ang ano, quadruple. Kung ngayon isa lang yung bawas ng carbon tax, ngayon dadagdagan pa niya. Wala nang Dadagdagan, mangyayari. dadagdagan. Lalo na maghihirap. Tapos sasabay pa yung tariff ni ano, Tarif ni ni Trump. Trump. Di syempre, hindi natin mai-export yung ano natin, product natin dito. Malilimitahan dahil nga ang mahal ng babaya, Taas mo yun, tataas eh. 25%. Sa taas na ng bilihin, magiging 25%. Di lalo. Tataas din. Mangyayari nun. Tapos dito pa sa Alberta, iniipit pa tayo doon sa oil and gas ni ano, Bilbo. Kala ko si Bilbo Hindi yung naman doon kasi sa basta Lord of the Rings mababago lang yun eh. dahil dun sa ano eh, di ba? Yung sa, tawag mo nun, sa climate change na yan, hindi naman kayang baguhin. Ayun nga lahat yung yun. inaano nila eh. Pinupursu nila kunyari para Sabi ka ni, ano, ni Smith, Daniel Smith, ginagawa naman ng paraan, pero hayaan na Alberta ang gumawa ng solusyon. Huwag yung biglang matik na pero magaling bibigyan ng din si ano, Daniel Smith, ginamit niya yung ano eh, yung parang shield ng sovereignty ng Alberta. Patungkol do sa cup na yun. Kaya medyo nag-aano sila ngayon. So yung mga nasa Pinas pala, si Daniel Smith, ano namin yan, yung minister namin dito sa minister ng Alberta. Alberta. Kasi by province ang ano eh, ang Canada, di ba? Ontario, Vancouver, Eh BC. syempre, yung kapag nilagyan na ng cup yung sa oil and gas, ayun ang number one source ng ano ng Saskatchewan Alberta tsaka eh. Alberta ang tatamaan eh. Hindi lang naman Alberta pati Oo. Saskatchewan eh. Pero nga, malaki ang sentro ng ano ng laki sa Alberta. Alberta. Ang Kaya daming mawawala ng trabaho pag nagkataon. patong-patong na nga eh. Kaya si Trump inis kay ano eh, kay Trudeau eh. Sino ba man di mainis? Hindi, Kahit naman sino na kasi nga nainis. sabi niya nga eh, nung nakaraan, sabi niya, akala niya, hindi ko napapanood yung mga sinasabi niya. Ah. May TV rin naman sa aeroplano, sabi nga eh. Tsaka din syempre nababalitaan din yan, di ba? Ay, nako. Lalo pa magbibitaw eh, Prime Minister ng Canada. Siyempre, di ba? Gano'n na nga. Kaya nga ang panawagan nga ni Polivier, magkaisa tayo, wala muna tayong partisan, walang liberal, walang conservative, walang NDP, walang Quebec. Magsama-sama tayo as Canadian at paunlarin ng Canada, hindi yung ano lang. Dapat naman talaga Ganun magkaisa talaga eh. eh. Kung talagang magkaroon ng gusto ng pagbabago, magkaisa eh. Kasi talagang ano na eh, ang tindi na nung Nangyayari dito. Ekonomiya, kriminalidad, lahat eh. meron ngayon sa ano eh, sa Omni News eh. Yung mostly mga family daw ngayon na talagang nahihirapan sa pagbabudget. Sabi nga ng mga magulang, kami na yung nag-a-adjust. Binabawasan na lang namin yung Yung pagkain. namin, food consumption namin para lang maibigay yung mga pangangailangan ng mga bata. Or sila na yung nagpapabaya sa mga anak para makain lang yung gusto nila, mabili yung pangangailangan. Hirap ng ganun. Ganun kahirap. Na dati, pag pagkain, parang easy lang eh. Ngayon, biruin nyo, may mga ganun na nangyayari. Ay, mahirap din talaga yung buhay. Kaya may nag-comment pa nga eh. Sarap na nga ng buhay niyo dyan sa Canada eh. Hindi, kasi nasa Canada ka na parang ano rin eh. Kumbaga, nasa Pilipinas ka, Philippine peso yung gagamitin mo. Nasa Canada ka, Canadian dollar, syempre, gagastusin mo.
Kumbaga thankful kami nandito. Swerte Oo. kami kasi may mayos kami trabaho. Hindi naman nawawala yung Pero pagiging paano thankful yung eh. mga paano yung mga ganun na hika-host? Dito ang hirap maging homeless. Pag dito ako naging homeless sa ganyang weather, Sa ganyang weather, ang hirap. hirap. Unless may family ka na matatakbuhan mo rito. Eh, kung wala kang pamilya, gaya namin, na kami-kami lang. Ang hirap, hindi biro. Sa lamig ng panahon dito, sa mahal ng bilihan, pag naging homeless, wala. Parang ang Kawawa. hirap pumahon. Although may mga tulong ang gobyerno, pero syempre, di basta-basta pagka ganun. Hindi nga eh. Kaya nga, ano eh. Kaya nga, sana nga matuloy yung panawagan ni Polyam. Folie para nang sa ganun eh magkaisa na, magkaroon ng linaw yung ekonomiya dito sa Canada. Kami lang, nangangamba rin yung kumpanya namin. Actually, isa sila sa pag Tatamaan talaga kami. Sa tatamaan. Kaya nga ang sagot nila, hindi tayo mag-hire. Eto na, kung ano yung team natin ngayon, yan na yun. Kasi mas madali nga namang Madaling i-flex, madaling i-adjust. Kung di natin kaya, ipapasubcon natin. Ganun ang nangyayari sa amin ngayon eh. Instead na kumuha ng mga tao. hirap nga naman kasi kukuha sila tapos biglang mag-slow down. Biro Layoff. nyo, dati ilang kami doon sa coating lang doon sa department namin, parang almost 12, 13 nakatao. Ngayon, 4, 5. Kalahati, lagpas kalahati pa yung nawala sa amin. Kaya ngayon, kaya sabi namin kanina lang, halos sabay na kami mo eh. Pumasok ko alas 10, sa pasok na alas 6. Ang layo na. Pagod eh. Pero ganun talaga eh. Minsan, kailangan mo rin magsakripisyo para sa kumpanya dahil nga yun din yung nagpo-provide sa'yo ng Ah. pambayad mo ng mga bills, di ba? Tsaka kumbaga, kung di dahil sa company din, di ba? Kahit pa paano may sa trabaho. Kaya nga ginagawa rin namin yung mga kaya kong gawin para sa kumpanya. Pag slow down. Pag busy talaga. Hindi maiwasan. Pero this year na hindi kayo naging slow down. Walang slow down eh. Kahit nung summer eh, busy kami. Kasi nga ina-open na uli yung pipeline na papuntang BC eh. Tapos port. Kaya nga inaano nila eh. Marami tayong pwedeng pag-exportan. Kung ayaw natin ibigay sa US, pwede natin ibigay sa Asia, pwede natin ibigay sa Europe. Sabi ni bakit hindi natin explore yun? Bakit nakatutok lang tayo sa US? Pero mo yung mga kahoy, sa kanila lang talaga. Yung langis natin. Natatawa nga ako doon sa radyo eh. Diba, yung zipper daw, dito rin daw galing kasi raw yung naka-invento raw ng zipper Canadian. Kung hindi daw yun, baka puro detalye yung mga pantalon. Tapos sabi ng isa, yung insulin nyo, sa amin galing yan. Canadian ang nun eh. Marami na sagip na buhay yun, insulin. Pati yun sa pacemaker, di ba? Pacemaker. Marami rin kami natutunan actually nung Nag-take kami ng citizenship exam. ng citizenship. Kasi yung history ng Canada, actually, hindi naman namin kabisado yun, hindi namin alam. Ultimo nga yung mga bata, ilang taon na rin na nag-aral dito, hindi pa kabisado lahat yun eh. Pero nung nag-take kami ng citizenship, dahil kailangan namin aralin, natutunan namin. Sabi nga sa kanya nung katrabaho niya, Canadian na talaga, dito na pinanganak. Mas marami ka pa atang alam sa akin sa history. Nagkikwentuhan kami tungkol sa history eh. Hindi niya alam yung mga sinasabi ko eh. Maganda rin, malaking yan. Yung ng Canadian citizenship na exam. Matututo ka talaga eh. Yeah. Lahat, pati yung mga, nasan to, nasa anong capital nito, ganyan. Ang daming nag-like ng picture ni Mami yung nakangiti doon sa pinost natin. Tuwan-tuwa yung mga tao. Sa mga comment din lang kay Mami na support nila si Mami, tuwan-tuwa siya nakita nila si Mami. Nakakatuwa nga din yung sinabi ng isang nag-comment. Sabi niya, hindi ko i-skip yung ads para sa pamasko nyo kay Mami Toyang. Hindi, okay lang naman yun. Kasi may nakalaan naman talaga sa... Nagpo-provide talaga naman may para sa family ng para sa mga, lalo sa mga ganong okasyon. Yun nakalaan din talaga yung pinagpapasalamat namin. Kahit na up and down ng ekonomiya ng Canada, meron pa rin kaming work. Yun ang importante eh.
mahirap pag may isang nawalan sa panahon ngayon, ang hirap. Kaya pasalamat kami. Kaya nga ano rin yung ganyan pag busy sa trabaho na kailangan din ng extra tulong. Sige, okay lang. Pasok din siya. Ayaw namin ng, ay, hindi pwede. Hindi ako pwede. Kasi syempre, minsan yun yung yun yung source of income mo. Ang hirap naman na every time tatanggi ka. Ako, tumatanggi lang ako pag Hindi na niya kaya, sobrang pagod na. Sobrang pagod. Kagabi lang, ganun din oras ako nakauwi eh. Sumatandam na Sumama yung pakaramdam ko eh. Talagang cold eh. Cold daw yun eh. Sabi ni James. Kaya pinasahe ko siya kagabi, tapos pininom ko siya ng Neosetran. Ngayon, hindi ako nakaantok eh. Sabi ko tulog tayo ng maaga. Haba ng tulog ko eh. So 10:30, nakatulog na siya. Dire-diretso yun. Nagising lang siya, nag-washroom, tapos tulog ulit. Hindi may energy siya. Malaking bagay talaga yung kompleto yung tulog. Nakakapagpahinga ka na maayos. Ayan. Sabi nga kahit pagod ka, itulog mo lang yan. Narinig ko yun sa kasama kong Batanggenyo nun eh. Kachat ko si Carla. Siya naman kachat niya yung nanay niya. Tsaka yung misis niya. Kasama sila sa kwarto kasi. Sabi nung nanay niya, lagi kayo nag-overtime. Tulog nyo lang yan. Lalakas kayo. Bukas okay na yung uli yan. Nasaklap din yun yung nangyari nung Herod. Kasi nakasakay na siya sa aeroplano. Pabalik na ako. Hindi na ako kumuha. Actually, may request na ako dun sa Korea uli pabalik. May stub na, di ba? Nasa POEA na ako nun eh. Tapos tumawag siya. Doon na yung papel niya, ready na. Hindi na papel, ticket na. Ticket na kagad, Kasi nausapan namin nun noong time eh. Unahan na lang. Kung mauna ako. Kasi nabot na ilang buwan pa sa akin, dumating yung visa, hindi pa nakaalis kagad. Nagstay pa yung cook na papalitan ko. So, na-delay. Sabi niya, sige, try ko na lang uli. Ayaw ko na nga kasi na-aksidente siya ron dati sa Korea, di ba? So, delikado talaga. Sabi ko, sige, unahan na lang kung sino mauna maalis. Dumating na yung ko rito. Ticket. Okay na, alis ka na. Ha? Alis na ba? Parang kabiglaan pa eh. Ang bilis nga nun eh. Ayun nga yung aksidente ko yun. Ito, muntik na maputol tong kamay na to eh. Lumabas yung mga kaya yun ang usapan namin na huwag ka nang bumalik. Tama na yun. Natapos na yung natapos na yung kontrata, wag na. Kaso alam niyo naman, minsan kahit na ipon mo pagdating mo ng Pilipinas, tas wala kang work, saglit lang yun. Saglit lang. Kaya nga, namin eh, kumbaga pinondo na rin namin eh. Kaya nga, nung nasa Korea ako, sabi niya, mag-aaral ako. Sige, mag-aaral. Nag-aaral ng culinary nun eh. Bago ka pa lang nun, di ba? Mga 6 months ka pa lang. Mag-1 year. Nagbabayad pa rin ako ng mga utang-utang na. Then, nakabayad na tayo pala. So, after 6 months. After 6 months. So, nag-schooling ako nun. Napakanabangan naman. Ayun. So far, nandito. Culinary siya. Bili ng motor, sa service, bili ng motor. Kaya nog ako sa Pinas. Lagi ako nakamotor sa atin ng mga bata, paghatid, pasok. Sarap, naka-Mio. Wala pa masyado Mio nun eh. Ngayon, hindi ko na kaya magmotor sa Pilipinas. Wala pa masyado nagmumotor ng time na yun eh. 2009? 10? Sumaga pa. 2000... Ayaw nga pala. 6 ko, malis eh. Dahil 6 ako umalis. 2007, nakamotor na ako. Malit mo ng motor, tapos medyo lumaki eh. Tapos nagpabili ako, kakambal ng motor niya. Dalawa Tag-isa kami. Ako rin pala gumagamit. Ayun ako. Yun lang naman guys, ang dami na namin na chika, di ba? Mga nabalikan pati ibang... Nakakatuwa din kasi yung balik-balikan yung mga naaalala yung mga moments na ganun. Kung gaano kahirap yung pinagdaanan mo, tapos... Paano nakarating dito, paano ka nag-evolve na ganito? Kaya thankful din kami na nandito. Pero dahil yun lahat sa pagpupursige rin. Kung kailangan talaga samahan ko rin ng pagpupursige. Kasi kung hindi ka thankful, hindi ka magiging happy sa buhay mo eh. Baga, hindi ka, although, syempre, ang tao nga naman, hindi na ako kontento. Pero kami, baga, kung dito lang, kung ano yung meron. Kung ano yung ibigay ng pagkakataon, ng Diyos sa amin. Syempre, tatanggapin namin kahit ano pa man yan. Pero sinasama namin lagi ng sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga. Importante yun eh. Kailangan yun. Para maging, deserving. Tama. Yeah. Ayun nag-check lang kami ng shoutout, may nagpapabati nga pala.
Pero hindi niya na-mention yung pangalan ng anak niya eh. So, happy birthday sa anak ni Sis Angel Lasala. Happy birthday. Tsaka syempre sa pamangkin kong si Yena. Yan. Tsaka Advance happy birthday. Congrats din kay Master Siomay. Kay Si Skyler. Naka-gold siya sa Indonesia. Gold at saka silver? Silver yata o bronze. Parang ganun. Basta dalawa. Dalawa Yun niya. nakuha niya. Kaya lang ngayon may lagnat. Nagkauwi lang nila eh. Mag-a-adjust ulit yung katawan niya eh. Marami na rin nakakamiss nung vlog nila at nakakamusta. So, busy lang sila talaga sa mga bagay-bagay. So, yun nga, nag-gold si Sky. Indonesia pa, di ba? So, which is good. Ang dami na napunta na bansa nun sa laban niya, no? Oo, Indonesia. Japan. Sa pa isa nakaraan? Tagaytay. So, ayan lang. Paano guys? Dami na namin chika. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.